Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating pag-uusapan. Sandali lang po. Okay, magandang gabi po sa inyo muli. Nakalimutan ko lang yung aking cellphone para ako'y merong monitor. Ano po? At tayo ay magsisimula na sa ating pag-uusapan. At bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa isa lamang pagkakataon muli na pinagkaloob niyo sa amin sa gabing ito upang kami po ay makapag-usap ng kasaysayan ni Joseph. At sana po Ama, ipatnubayan naman po niyo kami at salamat po sa kalahating isang linggo na inyong pinag-iingat sa amin at sa mga biyaya at pagpapala at pagpapahiram niyo ng buhay at lakas sa amin. Sana po sa gabing ito ay maunawaan at maintindihan namin at maging inspirasyon po namin ang malapit ng matapos sa kasaysayan ni Joseph. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming panalangin at patawad din po sa aming mga kasalanan na nagawa. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po at nandiyan na kayo. Happy midweek po sa lahat. At ngayon ay February, it's already March 2. Ang bilis talaga ng panahon. At tayo po ay halos nakaka 1/4 ng taon 2022 na ano po. So tayo po ay magpapasimula na at upang mapag-usapan natin ang malapit ng matapos na ginagawa natin sa kasaysayan ni Joseph. Okay. Ito na po. Kung inyong mapapansin, nung nakaraan ay ang ating napag-usapan ay ayun. Ayan. Ang napag-usapan natin ay doon sa Genesis 47. Ang kahuli-hulihang verse ay at mangyayari pagkatatawagan kayo ni Faraon at sasabihin ano ang inyong hanap buhay, na inyong sasabihin, binibriefing po sila ni Joseph. Ang inyong lingkod ay mga tagapangalaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. Kami at aming mga magulang upang kayo'y matira sa lupain ng Gosen sapagkat bawat pastor ay kasuklab-suklab sa mga Ehipsyo. Marahil ang mga Egyptian po ay napakababa ng tingin nila sa mga shepherds. Kaya ibubukod sila ni Joseph ng tirahan yun niya sa Gosen. Ito po ay sakop din ng Egypt na para wala na siguro gulo, wala nang usapan at saka masarap nga naman mamuhay ng solo. Ngayon itutunghayan na po natin yung nasa Genesis 48:1-22. Ito po ay maiksi lang. Kaya ito po ay pag-uusapan natin mabuti. Ang sabi rito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinabi ng isa kay Jose, narito ang iyong ama ay may sakit. Matanda na po kasi si Jacob At kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak na si Manases at Ephraim. Dumalaw yung mga anak ni Joseph na kanilang lolo doon sa kay Jacob At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose. At si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. Siguro dahil nandito yung aking anak. Sabi rito ay pinilit na umupo. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz, sa lupain ng Kanaan at binasbasan ako. At sinabi sa akin, sabi ni Jacob, yung sinabi sa akin, sinabi sa kanya ng Diyos, narito palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan, napakalaki nun ng mga bayan. At aking ibibigay ang lupaing ito sa iyong lahi pagkamatay mo at pinakaari magpakailanman. Napakabuti ng Diyos kay Jacob. At ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto
bago ako naparoon sa iyo sa Ehipto, ay akin si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin, sabi ng Diyos. At ang iyong mga anak na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Ayan. Sila'y tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. So yun po ang sabi ng Diyos kay Jacob. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan nang kulang pa ng kaunti upang sa Efrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Efrata, na ngayon nga naman ay Bethlehem. Ano po, kasi nung araw nga naman ay gano'n, wala namang imbalsamo. So namatay si Raquel sa daan, doon na lang nila nilibing sa ayun nga sabi rito, ay nilibing siya doon sa Efrata o sa Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? Nakita niya, may mga kabataan na nandoon sa pagdalaw ni Jose sa kanya. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. Itong si Jose, ano po, kung mapapansin nyo, hindi siya mayabang. Laging itinataas niya ang Diyos. Tulad dito, silang mga ibinigay sa akin ng Diyos. Di ba? Ang ganda po niya manalita. Sana ganun din tayo na po. Halimbawa ko lang ang ganda naman ng bahay mo, ay yan ay kaloob ng Diyos. Yung bang ganon, ang ganda naman ng sasakyan mo, ay kaloob yan ng Diyos. Di ba? Puro Diyos ang itataas natin. Ang sabi ay, at kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito, sabi ni Jacob kay Jose, palapitin mo rito yung mga anak mo at sila'y aking babasbasan. At ang mga mata ng Israel ay malabo na dahil sa katandaan na ano pat hindi na siya makakita Napakatanda, mahigit 100. Nasabi ko nung nakaraan, 130 years old yata. At kanyang inilapit sila sa kanya at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. Ayun po bilang paggalang. Kasi dito sa atin, magmamano tayo. Sa kanila ay hagkan, hinahalikan, ibig sabihin, at niyayakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ko ang iyong muka. Na inulit na naman ni Jacob yung ano. At narito, ipinakita sa akin ng Diyos, pati ang iyong binhi. Ibig sabihin na wala na akong pag-asa na makita ka dahil nga dahil nga akala ko ay patay ka na. Pero bukod sa iyo ay nakita ko pa iyong mga anak. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod at sila'y nagpatirapa sa lupa. Ibig sabihin nagbigay-pugay sila sa kanilang lolo. At kapwa din nila ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay sa dakong kaliwa ni Israel. At si Manases sa kanyang kaliwang kamay sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At inuunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim. Si Ephraim po, ito yung bunso. Na siyang bunso. Ayan ang sinabi. At ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases. Dapat yung kanan ay sa sa panganay, pero hindi ay doon sa bunso nilagay. Na pinatnubayang sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose. At sinabi, ang Diyos nasa harap niya ay lumakad. Ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. Ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Yun po ang napakagandang nagbabasbas na si Jacob sa kanya. Kasi nalalaman niya na malapit na siyang mamatay. Ang anghel na tumubo sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito. At tawagin nawa sila sa aking pangalan
at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at Isaac, at nagsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. Kaya kung mapapansin, tayo ang sinabi rito ni Jacob, si Abraham, si Isaac. Di ba kung tayo ay minsan ay nagbabanggit, na tulad na sinabi ko sa inyo nakaraan na sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yan po yung lagi silang tatlo. Ano po? Yung tatlong magkakalahi. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Efraim, ay minasama niya ito. Actually, hindi naman minasama, kundi parang nailang siya at itinaas niya ang kanang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Efraim. Ibig sabihin, ginaba itong kanang kamay na kay Efraim ay inilipat niya sa ulo ni Manases. Sinawakan niya, baka kasi nga bulag na po si Jacob, ano po, nilipat niya. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan, ama ko. Sapagkat ito ang panganay, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. Yun po ang sabi ni Jose sa kanyang ama. Iniisip niya kasi na hindi alam ni Jacob o ng kanyang tatay na ang napatungan ay yung bunso ng kanang kamay. Kasi mas mahalaga po yung kanang kamay, ano po, sa pagbabasbas. Ang kailangan laging binabasbasan ay yung panganay. At tumanggi ang kanyang ama. Sabihin, wag. At sinabi, talastas ko, alam ko, sabi niya, kahit na ako'y bulag, alam ko, anak ko, talastas ko, siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging dakila. Gayunmay, ang sabi, ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya. At ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. Yun po ang sinabi ni Jacob. At kanyang binasbasan sila sa araw na yaon at sinasabi sa iyo, magbabasbas ang Israel. At magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Efraim at gaya ni Manases. Ang kanyang pinagpauna si Efraim bago si Manases. Talagang inuna niya po yung bunso kaysa doon sa panganay. At sinabi ni Israel kay Jose, narito ako'y namamatay. Nakakaramdam na siguro itong matanda. Ngunit ang Diyos ay sa iyo at dadalhin kayong uli sa lupain ng iyong mga magulang. Bukod dito'y binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid na aking kinuha ng aking tabak at ng aking busog sa kamay ng Aromateo. Talagang doon po sa kalagayan na yon ay malapit nang mamatay itong si Jacob. Kaya binabasbasan niya yung mga anak ni Jose. Hanggang dito lang po natatapos yung ating talata. So, kung inyong nauunawaan, napakahalaga ng basbas noon, lalo na sa panganay. Pero sa pagkakataong ito, mas binasbasan ni Jacob yung bunso, tapos segunda lang yung panganay. Bakit? Yun po ang utos ng Diyos. Ano po? Yun po ang iniutos ng Diyos sa kanila. Sa Kanya. Dahil nakipag-usap na ang Diyos sa Kanya. So, kaya nga, akala nga ni Jacob na nagkamali ng patong dahil iniisip niya na bulag na itong si Jacob, yung kanyang tatay. Pero ang sabi ni Jacob, huwag, alam ko ang ginagawa ko. Napakaganda, ano po. Ngayon po ay midweek tayo, ano po. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. At nakikita ko wala naman pong kahilingan dito. At tayo mananalangin bago tayo magbatian. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo, Ama. Sa isang istoryang napakaganda sa buhay ni Joseph. Nawa, Ama, ang mga natugay-gayan po namin ilang mga gabi na napakinggan po namin ang kasaysayan ni Joseph. Sana po ito ay maging inspirasyon namin. Sana sa mga pagsubok na aming nararanasan, kayo po lagi ang tinataas namin. Sa mga karanasan na aming pinagtatagumpayan, kayo po nawa ang itaas namin. At sana po ay mangyari ito
Sa lahat ng mga papuri na dumarating sa amin, kayo po ang itataasan. Maraming salamat po sa isang aral na ito. Sa gabi itong Ama, muli po kaming nagpapasalamat dahilan sa ang aming pong kapaligiran na lagi po namin hinihiling sa inyo na matapos na sana ang COVID ay unti-unti na pong nawawala. Dinadalangin din po namin sa inyo, Ama, ang digmaan sa Ukraine at sa Russia. Sa inyong kapahintulutan, Ama, ito po ay matitigil sa inyong dahil sa inyong kalooban. Alam po namin na ito ay nasa hula, pero kawawa naman po, lalo na po yung may mga kapatiran kami ron sa lugar na yun, napakiproteksyonan nawa po sila ng inyong mga banal na anghel. At ang taong may mga sakit, Ama, partikular na po si Brother Jerry Policarpio na aming isang masipag na kapatid, ay nangangailangan po siya ng inyong himala. Nawa, kung sa inyong banal na kalooban, siya po ay gagaling. Pero hindi po kami nangunguna sapagkat kayo po ang nakakaalam ng mga bagay sa lahat. Sa lahat ng bagay na aming kinabubuhay sa araw-araw. At nawa patuloy niyo pong pagalingin ng mga taong may sakit, may mga karamdaman. At nawa ang tungkol naman po sa kabuhayan ay nawa sumagana nawa po ang mga kabuhayan ng aming mga kapatiran, ng aming mga mahal sa buhay upang maging balik na po sa normal. At Ama, salamat po at kami po ay lagi niyong pinapaalalahanan. Isa pong pakiusap namin sa inyo ay sana po ay patuloy niyo kaming gawing makamanggagawa ninyo upang makibahagi po kami sa mga gawain sa anumang paraan, Ama. Napakarami pong paraan dapat kami makisama o makisangkot sa inyong gawain. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming panalangin at patnubayan naman po kami sa kalahati pang Sanlinggo na darating upang sa araw na Sabat kami po ay magkakita-kita muli. Gamitin naman po niyo kami sa ipagkakalat ng inyong paibanghelyo. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay dumating na sa punto ng pagpapasalamat. Salamat ay nandito pala si Brother Elmer Villar, si Nel, si Bel, ang mag-anak nila, si Sister Letty, ang nanonood, si Darlene at ang kanyang pamilya, yan, si Brother Nelson, at si Brother Arnel, bro, nandiyan ka pala. Happy midweek sa inyo. At ayun, si Inang, at marami pang iba. Ito ay mamaya dadami na naman sapagkat yung iba ay nasa biyahe pa. Yung iba nga ay nag-chat sa akin na okay, nag-text na sa replay na lang daw sila sapagkat nasa biyahe, mahirap manood. Ay ang pakiusap ko lamang po sa inyo ay pakishare po ito sa aking Facebook page na Brother Jesse Crisologo at sa YouTube account Jesse Crisologo. Pakishare lang po ang mga bagay nito upang makabahagi kayo sa pangangaral. Salamat po sa pagkikisama sa akin at muli sa araw ng Biyernes tayo po ay magkita-kita muli. Muli po, magandang gabi at ang pagpapalat biyaya ng Panginoon ay sumaatin naman.